Mapagpalang hapon po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating Bible study every 4 p.m. po ng hapon. At ngayon po may bago po tayong pinag-aaralan na kung saan ay turo na po sa atin ni Pastora Cristel, maging ni Pastora Giselle kahapon po. At ito po yung topic po natin ngayong linggong ito. Ang sabi niya, have you ever wondered what pleased the Lord? Amen po. Napakaganda po ng topic po natin na binabahagi po sa atin ng ating mga pastor. Amen po. Ako lang sabi niya doon na minsan po ba naisip na po ba natin na na-please po ba natin ang Panginoon doon sa mga bagay na ginagawa po natin? Amen po. At sa atin po bilang mga Kristiyano, mahalaga po na tayo ay nakakasunod o tayo po ay napapangiti po natin ang Panginoon doon sa mga bagay na ginagawa po natin. Amen po. Dito po sa topic ko po na binigay po sa akin, sabi niya dito sa number 7, doing good and sharing with others please God greatly. And po ulitin ko po, sabi niya, doing good and sharing with others please God greatly. Amen po. Sabi niya, ang paggawa daw po ng mabuti at ang pagbabahagi ay nakakapag-please sa Panginoon. Amen po. Sabihin natin, ito po ay napapangiti po natin ng Panginoon. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, mahalaga po sa atin na hindi mo man ma-please ang tao, pero mahalaga po sa atin na napi-please po natin ang Panginoon doon sa mga bagay po na ginagawa po natin. At bilang mga Kristiyano, kung titingnan po natin, napapasaya po ba natin ang Panginoon doon sa bagay po na ginagawa po natin. Sabi niya po dito sa Hebreo, chapter 13, verse 16. Basahin ko na lang po. Kung may mga Bible po kayo, ay makipagbukasan din po kayo sa akin. Sabi niya po dito, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Amen po. Sabi niya, huwag nating kalimutan na gumawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, iyan ang alay na kinalulugdan ng Panginoon. Ibig sabihin po ba, dito po kung babasahin po natin ang Biblia, isa po sa pinakamahalaga po na itinuro sa atin ng Panginoon kung paano mahalin ang kapwa po natin. Sabi niya, minsan, ando na kailangan maski yung kaaway mo, dapat mahalin mo. Amen po. Love your enemy. Kahit galit na galit ka na dyan, sabi niya doon, para maipakita mo yung pagmamahal mo sa Panginoon, kailangan mahalin mo pa rin yan. Amen po. Kung mabasa po natin sa Genesis chapter 12, kung maalala po natin verse 1, sabi niya doon na tayo ay pinagpala ng Panginoon upang maging pagpapala po sa iba. Amen po. Kumbaga, yung mga blessing na dumadating sa atin, sabi nga, di ba po ba, doing good and sharing with other, please God greatly. Sabihin, ito yung nakakapagpa-please o ito yung nakakalugod-lugod sa Panginoon sa pamagitan na tayo po ay pinagpapala. Bagamat tayo po ay pinagpapala, ang gusto din po ng Diyos ay maging pagpapala po tayo sa iba. Amen po. At sa sinabi po ng Diyos na kinalulugdan niya tayo sa pagbibigay. Amen po. Alam niyo po, minsan may dalawang bagay po na kailangan nating kumbaga, paano ba ma-express yung pagmamahal natin sa Panginoon? Ang sabi niya dito, love is sharing. Without love, you cannot share what God gave us. Amen po. Sa pamagitan ng pagmamahal, may babahagi mo yung bagay na naibigay ng Panginoon sa iyo. Alam niyo po, sa atin po, marami po tayo natanggap mula sa Panginoon. Amen po. Kaya nga po, ang sabi po ng Hebreo 13:15 na huwag nating kaligtaan, huwag nating hayaan na mawala sa atin yung pagtulong sa kapwa. Kaya nga po ang sabi ng Biblia sa Genesis, amen po, tayo po ay pinagpala ng Panginoon upang maging pagpapala po sa iba. Kaya nga po, sa pamagitan ng pag-ibig, umapansin po natin, ang Diyos ang unang nagpakita ng sharing. Amen po, yung pagbabahagi. Kasi bakit po? Kasi nung tayo po, bagamat tayo ay hindi deserve o di tayo deserving do sa bagay na ibinibigay ng Panginoon. Pero hinayaan ng Diyos na mangyari, maganap yung kalooban niya para may pakita niya yung pagmamahal niya po sa atin. Na kung saan ibinigay ng Panginoon yung anak niya para lang po sa atin. Amen po. At sabi niya doon, sa pamagitan ng bagay na to, mapiplease natin ng Panginoon. Ano ba yung bagay na kaya mong ibigay? Amen po. Ano ba yung bagay na kaya mong ibigay? Alam niyo po minsan, masakit
gawin yung bagay na nais na gawin sa atin, o masakit minsan o mahirap sa atin yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Halimbawa po dito, alam niyo po, sa sharing, andyan po yung sacrifice. Amen po. Kasi yung bagay na ibibigay mo, yun yung bagay na mawawala sa'yo. Pero ang sabi ng Panginoon, yung time na nawalan ka, mas lalo ka magkakaroon. Amen po. Kasi nga sabi niya daw, kapag nalugod ng Panginoon, doon sa mga bagay na ginagawa mo, hindi niya hayaan na mahirapan po tayo. Amen po. Maalala po natin yung kwento ng 5 loaves and 2 fishes. Amen po. Maalala po natin, sabi niya, ito na lang yung meron po tayo eh. Bagamat yun yung meron sila, alam niyo po, pinagpala ng Panginoon yung bata na nagbigay po ng 5 tinapay at 2 isda. Ulitin ko po, ang pinakain po ng Panginoon ng time na yun ay 5 loaves. Kumbaga 5 tinapay at 2 isda. Kahit ganun po yung pinakain ng Panginoon, alam niyo po, nagkasya doon sa 5,000 tao. At ang sabi ng Panginoon, bagamat ganoon, sabi niya doon, pinagpala ng Panginoon yung bata at sila ay nakaipon ng 12 kain. Amen po. Kung sa Tagalog po, sa masabaw po, ang kain po ay yung basket na pinaglalagyan po ng mga gulay, ng mga prutas. Sabi niya doon, sa pamagitan ng pag-ibigay na yon, nakatulong yung bata doon sa 5,000 tao upang hindi sila magutom. At ang sabi ng Panginoon, siya ay pinagpala ng Diyos ng higit pa doon sa bagay na binigay niya. Amen po. Kumbaga, kung tayo po ay bibigyan natin yung bagay na kapag nalugod ang Panginoon doon sa binigay natin, alam niyo po, hindi lang yun yung bagay na matatanggap po natin. Sabi niya, higit pa doon yung pwede mo makuha dahil kinalugdan ng Diyos yung bagay na ibinigay po natin. Amen po. Doon po sa pangalawa, sabi niya doon, yung nag-offering po ng, yung nag-offering po ng sentimo. Alala po natin yun na sabi ng Panginoon, yun na lang yung meron siya, pero ibinigay niya pa rin. Amen po. Kasi bakit po? Kasi alam niyo po, sa pagbibigay, kung wala po tayong pagtitiwala sa Panginoon, o hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, sabi niya po doon, hindi natin kayang ibigay yung bagay na meron tayo na alam natin na mawawala sa atin. Pero alam niyo po, kung nandoon yung buong pagtitiwala mo sa Panginoon, hindi ka manghihinayang doon sa kung ano yung bibigay mo sa Diyos. Amen po. Sabi niya po, minsan, upang maipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon, ihingi niya yung bagay na meron na lang tayo. Amen po. Yung kaisa-isang bagay na meron ka, yun yung bagay na hihingin niya upang ibigay mo sa iba. Amen po. Kung maalala po natin yung mga kwento ng ating mga pastor, amen po, minsan may mga bagay na hihingin sila, Lord, ito na lang yung meron ako eh. Pero dahil nagtitiwala ako sa iyo, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa Kanya. Amen po. Dahil doon sa bagay na yun, alam niyo po na ipapakita ng Panginoon o na ipapakita po natin sa Panginoon na lubos yung pagtitiwala natin doon sa kung ano yung kaya niyang gawin sa bawat buhay po natin. Amen po. Kaya nga sabi niya doon minsan po ba naisip na po natin kung kumbaga paano po ba natin ma-please ang Panginoon? Naisip na po ba natin na Lord, paano po ba natin na may please ang Diyos sa buhay po natin? Amen po. At sabi niya doon, we cannot please God without sacrifice and love. Amen po. Ulitin ko po, kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, hindi mo kayang magbigay sa Panginoon. Amen po. Kung hindi natin mahal yung ginagawa natin, kung hindi natin mahal yung bagay na inuutos ng Panginoon sa atin, hindi natin kaya mag-share at hindi natin kaya mag-sacrifice. Pero nagtitiwala tayo sa Panginoon, nagtitiwala po tayo sa Diyos, sa doon na buo yung paniniwala natin, na alam natin na yung mga bagay na ginagawa mo, yung mga bagay na ibinibigay mo sa Kanya, ay papalitan niya ng higit pa doon sa kung ano yung bagay na, o higit pa doon sa bagay na ibinigay po natin. Sabi niya po dito, kung pag-aaralan po natin ang nakaraan camp, amen po. Alam niyo po, sabi nga, kumbaga, kung nakaraang camping po, nung Believers Camp, amen po, sabi doon ng Panginoon kay Pedro, na kung mahal mo ako, dapat alagaan mo yung tupa ko. Ibig sabihin, kapag nag-alaga ka po ng tupa, hindi lang oras, hindi lang panahon, yung may bibigay mo, kundi buo, yung sakripisyo, yung pagmamahal doon sa bagay na yan. Sabi ng Panginoon, doon mo may papakita ang pagmamahal mo sa Panginoon sa pamagitan ng pag-aalaga o pag-iingat po ng tupa na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Amen po. Sabi niya, doon sa pagmamahal mo na tupa na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, kailangan ibigay mo rin lahat sa Kanya at doon sa way na yon, napiplease natin ang Panginoon. Amen po. Doon sa way na yon, napiplease po natin ang
Panginoon sa pamagitan ng bagay na ibinibigay. We cannot please God without this sacrifice. Amen po. At doon sa bagay na yon, at doon sa sakripisyo na yon, sabi niya doon natin na-please ang Panginoon. At doon nalulugod ang Panginoon doon sa mga bagay. Yan, amen po. At ulitin ko po, dito po sa number 7 po, sabi niya doon, doing good and sharing with others please God greatly. Ulitin ko po, sabi niya, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kilulugdan ng Panginoon. Amen po. Isa po sa mga inutos ng Panginoon na mahalin natin ang kapwa natin at ibahagi yung bagay na kung ano yung bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Siguro po, masabi natin na mahal natin ang kapwa natin kapag ibinahagi natin ng Panginoon sa kanila. Amen po. Kung may bahagi po natin ng Panginoon sa kanila, masabi natin na yun yung tunay na pag-ibig kasi yun yung bagay na binigay din po ng Panginoon sa atin. Dito po sa number 8 po, sabi niya, the Lord love honesty and truth in every dealing. Amen po. The Lord love honesty and truth in every dealing. Proverbs 11. Sabi niya, Proverbs 11 verse 1. Amen po. Kung may mga Bible po kayo dyan, makipagbukasan po kayo sa akin. Proverbs 11. Yan, basahin ko na lang din po dito. Sabi niya dito, sa number 8, Proverbs 11 verse 1, kinasuklaman ng Panginoon ang nandarayan at timbangan, ngunit ang nagtitimbang ng tama ay kanyang pinalulugdan. Amen po, sabi niya doon, kinasusuklaman ng Panginoon ang taong nandaraya ng timbangan, ngunit kinalulugdan ng Diyos ang nagtitimbang ng tama. Amen po. Sabi niya doon, isa pa po dito, sabi niya doon, kung maalala po natin yung kwento po ni Gehazi. Amen po. Kumbaga, ito yung time na tinanggihan ni Elisha yung bagay na ibinibigay ni Naaman. Amen po. Pero nung time na tinanggihan to ni Elisha, si Gehazi pumunta doon at hiningi niya yung bagay na ibinibigay ni Naaman. Amen po. Kung saan, sabi niya doon, hindi ka naging tapat. O hindi tayo naging tapat. Bakit po? Kasi nga ang hinangad niya ay yung papuri ng tao, hindi ang papuri po, o ang hinangad po niya ay mapurihan siya. Kaya nga po sabi niya doon, hindi mo kailangan hangarin yung bagay na kayang ibigay ng mundong to. Kasi ang sabi ng Panginoon, sabi niya, kinalulugdan niya yung mga taong tapat. Amen po. At yung totoo na naglilingkod sa Kanya. Amen po. May mga time na marami po tayong ipinangako sa Panginoon. Amen po. At alam niyo po, isang bagay dito, ang Diyos ay kailanman ay hindi nakakalimot ng pangako. Ibig sabihin, tayo pong lahat o tayo pong mga lingkod niya ay kailanman ay hindi niya nakalimutan o hindi kailanman inayaan ng Diyos na makalimutan yung mga ipinangako po natin sa Kanya. Kaya nga sabi niya, ang timbangan ng Diyos ay tapat. Amen po. Hindi yan kailanman mandaraya. Kasi bakit? Yun yung bagay na kinasusuklaman ng Panginoon. Yung alin po, yung mga tao na nandaraya ng timbangan. Ang sabi niya doon, kinasasayahan ng Panginoon kung ikaw ay magiging tapat sa Kanya. Maalala niyo po yung kwento po sa New Testament, kung tapat na alipin at yung hindi tapat. Amen po. Ako saan, alam niyo po, na pinagkatiwalaan siya ang lingkod ng Panginoon na ingatan o ilagaan yung mga lingkod. Bagamat gano'n, alam niyo po ang ginawa niya, pinahirapan niya ito at sinaktan. At pagdating ng Panginoon niya, nakita ng Panginoon na hirap yung mga alipin. Sabi niya, ikaw hindi naging tapat na alipin. Sa atin po, alam niyo po, may mga bagay na pinagkakatiwala po sa atin ng Panginoon. Andyan yung mga talento. Sabi niya, paano papapalaguin yung talento na ibinigay sa atin ng Panginoon? O paano natin iingatan yung mga alipin o yung mga tao, yung mga tupa na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, sabi niya doon, kung magiging tapat tayo doon sa mga bagay na ginagawa natin, alam niyo po, ang kapalit nito ay pagpapala na nagmumula po sa Panginoon. Maging yung kwento po ni Ananias at ni Sapphira, alam niyo po, sabi niya doon na yung mag-asawang yun, nangako sila na, Lord, ibibigay namin yung buo yung pagbebentahan ng lupang ito. Pero noong time na nakuha nila yung pera, alam niyo po, nakita nila na sobrang laki. Kaya sabi nila, kumbaga binawasan nila ito at sinabi nila, ito po lahat na napagbentahan namin. Minsan, akala natin na
minsan nakala natin na hindi na alam ng Diyos yung mga bagay na ginagawa natin. Pero alam niyo po, ang Diyos ay nakatingin sa atin kung magiging tapat tayo dun sa paglilingkod na ginagawa natin. Amen po. Sabi niya, may mga time na nawawala ang katapatan natin sa Diyos dahil hindi natin nakikita yung kahalagahan ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. Minsan yung pagod, yung lungkot, yun yung nagiging dahilan kung bakit nawawala po yung tiwala natin sa Panginoon. Pero alam niyo po, sabi niya doon, ulitin ko po, sabi niya doon, na kung titingin ka lang sa Panginoon, kung titingnan natin ng Diyos, hindi ka titingin sa kung ano yung pinapakita ng mundo ito sa iyo. Alam niyo po, sa iyo, doon mo mas makikita yung pag-iingat ng Panginoon sa buhay po natin. Mas makikita natin yung tunay na kahalagahan ng mga bagay na ginagawa po natin. Yes, sabihin natin, malaki ang offer ng mundong to, pero tandaan po natin, mas malaki yung kayang ibigay ng Panginoon sa atin kung tayo mananatiling tapat. Amen po. Sabi nga ng Matthew, amen po, ang matiling tapat hanggang wakas, ang siya maliligtas. Amen po. At kung tatanungin tayo, hanggang kailan po ba tayo kayang maging tapat sa Panginoon? Kasi sabi niya, di ba po ba? And the Lord loves honesty and truth in every dealing. Sa bawat pagkakataon, higit na minamahal ng Panginoon kung tayo po ay magiging tapat at totoo po sa Kanya. Alam niyo po, sabi nga po, naalala ko po yung mga sinishare po ng pastor natin pagka-camptag training. Sabi niya, hindi masamang sabihin sa Panginoon na hindi mo kaya. Amen po, hindi masama na sabihin mo sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako. Kasi bakit? Kasi nakikita ng Diyos yung desire mo na makapaglingkod. Pero kung lagi yung sabihin mo, ay, kaya ko na to, kaya ko na yan. Pero alam niyo po, alam natin sa sarili natin na hindi natin magagawa yung mga bagay na to kung hindi po natin kasama ang Panginoon. Amen po. Alam po natin sa sarili natin na hindi natin magagawa yung mga bagay na to kung hindi natin kasama ang Panginoon. Alam niyo po, sabi nga ng Kawikaan, chapter 12, verse 22, sabi niya doon, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Amen po. Sabi niya doon, sabi niya po doon, liting ko sa Kawikaan, chapter 12, verse 22, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Hindi kailanman kinalugdan ng Diyos ang taong hindi tapat. Ngunit ang sabi niya doon, ang taong tapat ay kanyang kaligayahan at kanyang aliw. May mga tayo na sabi niya, the joy of the Lord is our strength. Pero alam niyo po, minsan tayo po ang kagalakan ng Panginoon. Amen po, sa time na nanghihina tayo, alam ng Diyos yung mga bagay na yan. Kaya nga sabi ko po kanina, o sabi rin po ng mga pastor po natin, hindi masama na magsabi ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako ma-overcome yung mga bagay na to. Kasi bakit po? Kasi ulitin ko, hindi natin kaya pero kaya po ng Panginoon. Maging tapat tayo sa kung ano yung nararamdaman natin sa Kanya, sa Panginoon. Amen po. At doon po, sabi niya doon, kinalulugdan ng Diyos ang tapat at kinamumuhian niya ang sinungaling. Amen po. Dito po sa number 9, last na lang po, sabi niya po dito sa number 9, God pleased with those who fear and trust Him. God is pleased with those who fear and trust Him. Sabi niya doon, ang Diyos daw ay nalulugod doon sa mga taong may takot at may pagtitiwala sa Kanya. Amen po. Alala po natin yung topic po natin na nakaraan na sabi niya doon, what's the benefits of fearing God? Amen po. Sabi niya doon, ang pagkatakot sa Panginoon ay nakakapagbigay ng wisdom. Amen po. Nakakapagbigay ng kaalaman. At sabi niya sa Awit, chapter 147, verse 11, sabi niya, ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis. Sa kanilang may tiwala, sa matatag niyang pag-ibig. Amen po. Maalala po natin si David. Amen po, yung kwento po ni Haring David. Sabi, bagamat siya po ay nagkamali at nagkasala, ngunit takot siyang mawala sa kanya ang Panginoon. Alam po natin yung kwento po ni Haring David. Amen po. Kung paano siya lumago, kung paano po siya umangat sa ministry po niya. Amen po. At nakita din po natin yung time na siya po ay bumagsak. Pero mas nakikita po natin kung paano ba lumapit muli si David o si Haring David sa Panginoon. Sabi niya doon, bagamat nagkamali si David, nagkasala po siya. Pero sabi niya doon, takot siya na mawala ang Panginoon sa buhay niya. Mawala na lahat ng bagay sa kanya, pero ang Panginoon hindi niya kayang mawala sa kanya. Amen po. Alam niyo po, ito yung pagkatakot na gusto ng Panginoon na
alam niyo po yung takot na mawala tayo sa paglilingkod, kasi alam natin na pag dumating yung time na wala na tayo sa paglilingkod, alam po natin na magkakamali na po tayo doon sa mga decision making na gagawin po natin. Pero alam niyo po, sabi niya doon na pagtitiwala at yung takot na yun, ang sabi niya doon, yun yung bagay na kung saan mag-iingat sa atin at magiging dahilan kung bakit po tayo mananatili po sa Panginoon. Amen po. At yun na lang po, sabi niyo po din ni Mahal rin po na last na lang po siguro to, yung kwento po ni Noah. Amen po, alam niyo po, kung babasahin po natin yung kwento ni Noah, napakaraming problema ang dumating po sa kanya bago niya nabuo yung kalooban ng Panginoon. Amen po. Pero sabi niya, bakit kaya na si Noah ang kinalugdan ng Panginoon na gawin yung bagay o yung barko na yun? Ano yung meron kay Noah? Amen po. Kasi alam niyo po, yung ministry na ibinigay po kay Noah nung time na yun ay sobrang laking ministry. Kasi bakit po? Kasi nung time na yun, na papabahain ng Panginoon ang sangkatauhan. Ibig sabihin, lahat ng mga tao na hindi makakasakay doon sa barko na ginawa ni Noah ay mawawala. Pero alam niyo po bakit kay Noah ibinigay yung bagay na yun? Amen po, kasi nandoon na si Noah, pag yun yung sinabi ng Panginoon, alam niyo po, hindi siya magtatanong na, Lord, bakit ito yung gagawin ko? Bakit ganyan? Alam niyo po, kung may binabasa po ako dati, yung The Purpose-Driven Life. Kung nabasa niyo na rin po siguro. Meron pong topic po doon na sabi niya doon, how to make God smile. Paano ba natin mapapangiti ang Panginoon? At doon po sa kwento po na yun, mabasa po natin yung libro po na yun, makikita po natin na paano ba napasaya ng Panginoon si Noah. O paano ba paano ba napasaya ni Noah ang Panginoon doon sa mga bagay na ginagawa niya. Amen po. At kung babasahin po natin yan, sabi niya, si Noah, bagamat pinagtatawanan siya ng mga tao na kapaligid sa kanya, dahil nakikita nila na wala namang problema, wala namang ulan. Pero bakit gumagawa siya ng bagay na yun? Pero alam niyo po, hindi tinignan ni Noah yung bagay na yun, kundi nagtiwala siya sa Panginoon. Amen po. Ngayon, sabi niya doon, kumbaga, hindi niya tinignan yung mga persecution sa paligid niya, na bakit gumagawa ka ng barko, wala namang ulan. Amen po, nabasa ko nga rin po na sabi niya doon na si Noah ay gumagawa daw po ng barko sa gitna ng desyerto. Na kung saan walang tubig, walang ulan, pero nandoon nabuo yung pagtitiwala ni Noah sa Panginoon. Kaya ganun niya na lang na-please ang Panginoon doon sa mga bagay na ginawa niya. Sa kanya pinagkatiwala ng Diyos yung arko na ginawa po nito noong time na to. Yan, yung basahin na lang po natin. Sabi niya po, nung last ko na lang po siguro dito, sa Psalms chapter 14, verse 2. Yan, sabi niya, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ng Diyos. Ulitin ko po, sabi niya, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ng Diyos. Alam niyo po, alam ng Diyos yung mga bagay po na ginagawa po natin. At alam po ng Panginoon yung mga bagay, yung mga decision making po natin. At ang sabi niya, naghahanap ang Diyos ng mga tao na magiging kalugod-lugod sa harapan po niya. At dalangin ko po, dalangin po ng bawat isa po sa atin, maging dalangin po natin, na isa po tayo sa mga maging kalugod-lugod sa harapan po ng Panginoon. Ma-please po natin ang Diyos. Sabi nga diba po, hindi mo ma-please ang lahat ng tao sa mundong to. Hindi mo ma-please kailanman lahat ng tao sa mundo to. Pero bagamat ganon, ang sabi niya doon, ang isa sa pinakamahalagang bagay ay ma-please po natin ang Panginoon doon sa mga bagay na ginagawa po natin. Amen po. Salamat po sa time po na pinagkaloob niyo po. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa hapong pinagkaloob mo. Lord, dalangin namin na patuloy na ikaw ay magturo sa amin ng mga bagay na kailangan namin gawin upang patuloy na maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na patuloy na ingatan mo ang bawat salita, O Diyos, na naibabahagi ng iyong mga lingkod, Panginoon, patuloy na maging matabang punla ito at maging mabunga sa bawat puso at isipan namin sa aming mga pakikinig, O Diyos. Salamat, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri at dinadakila sa hapong ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa tayo niyo po and God bless po. Thank you po.